tita ko, mga pinsan ko sa sakit na breast cancer. So, ito na po yung ano, yung kumbaga parang ito yung bagay na hindi nagpapatulog sa akin. Bukod sa walang pera, ito rin po 'tong sakit na 'to. So sabi ko sa doktor, operahan na po, pero sabi niya hindi niya ooperahan kasi maliliit pa yung mga bukol. So, sabi niya, "Wala kang ibang gagawin kundi mag-change lifestyle ka into healthy lifestyle." So, pinagbawalan din po niya akong ano, kumain ng mga malalansang pagkain kasi bukod po sa breast cyst ko, meron din akong ovarian cyst. So, marami din po yun. So, sabi niya, "Gusto mo bang i-treat?" So, siyempre ako gusto kong i-treat pero wala siyang gamot na binigay sa akin kundi change lifestyle lang, 'no? Umiwas tayo sa mga pagkaing malalansa kagaya po ng mga alimango, alimasag, pusit, hipon. Binawal po sa akin ng doktor 'yan, yung mga patis, bagoong. 'Yan daw po kasi yung mga nagpapalaki ng bukol. So, siyempre sinundan natin yung payo ng doktor kasi baka maging malignant yung bukol natin. So, nag-search tayo 'no, nag-search tayo sa barley, nag-search po ako kung ano yung puwede kong inumin na makatulong, makatunaw sa aking bukol. So, nag-vegetable juicing ako pero parang dahil hindi ko po siya nagagawa consistent 'no, kasi dahil nga may trabaho ako, hanggang sa lumitaw po sa newsfeed ko yung video ni Miss Maritoni Fernandez about doon sa breast cancer niya at ang barley po ang nakatulong. So, sa madaling salita, parang answered prayer na ito sa akin. So, na-starstruck ako dun sa video ni Miss Maritoni Fernandez at meron po akong kinontak sa Pilipinas na distributor at kumuha po ako ng package yung maraming barley para po makainom ako agad. Kasi natatakot ako na baka mamaya kapagka i-biopsy ako, cancer na siya. So cyst pa lamang po siya 'no, hindi pa siya cancer, pero possible maging cancer siya kasi ang daming mga Pilipina na nagkakaroon ng cancer 'no. Kaya nung pagkadating po sa'kin ng barley, agad-agad nag-take po ako. So siyempre bukod sa nagte-take ka ng barley religiously, kailangan mag-change ka rin nung mga, nung lifestyle mo. Kung dati mahilig ka sa mga eat all you can, mahilig ka sa mga karne 'no, sa mga pagkain sa labas, yun po tinanggal ko. Kasi gusto kong matulungan ng katawan ko ang barley. So kailangan mag-change lifestyle. So in 4 months po 'no, pagte-take ko ng barley religiously, actually 2 to 3 sachet everyday 'no, nung bumalik po ako sa doktor para gawin ulit yung breast examination, laking gulat po niya 'no, kasi wala naman siyang binigay na gamot. Pero ang nakakatuwa nun, natunaw yung bukol ko sa breast, natunaw din po yung bukol ko sa ovary. So praise the Lord, 'di ba? So hindi natin kailangan ng surgical removal sa mga ano, kasi delikado rin po 'no, kasi lalo na sa case ko nagtatrabaho po ako, siyempre kapagka ako po ay naoperahan, hindi po tayo makakatrabaho, so no work, no pay. So buti na lamang po may barley na nakatulong para, maging maganda yung kalusugan natin. Actually ang dami po niyang napagamot sa'kin, hindi lang po 'tong bukol na 'to, 'no. Siyempre shinare ko po 'to sa aking, asawa na yung asawa ko po 30 years old pa lamang meron na siyang maintenance. 'No, meron siyang hypertension. So, every 6 months nagdo-donate siya ng dugo kasi nga po lumalapot yung kanyang, dugo 'no. Meron siyang, um, may high blood po siya. So, nasa lahi kumbaga, nasa lahi nila 'no, na merong silang sakit sa puso. Kaya tuwing magpapa-check-up siya, imo-monitor po ng doktor yung kanyang blood pressure dahil ang asawa ko po tuwing tulog siya, doon mataas ang kanyang blood pressure. In which baligtad, kailangan 'pag tulog ka, relax ka lang, dapat normal ang iyong blood pressure. Pero sa case po ng asawa ko nakakatakot, ang taas ng blood pressure niya tuwing tulog siya kaya lagi siyang may mga Holter monitoring. So, siyempre dahil nagba-barley na po siya, ang nakakatuwa dito, after 4 months po 'no, tapos every 6 months po ang check-up niya sa doktor, nagpapa-laboratory siya. Nagugulat ang doktor na ang ganda ng kanyang ano, ang ganda po ng result ng blood niya, yung blood chem po niya normal 'no, tapos hindi na rin lumalapot ang dugo niya. Kaya mismo ang doktor po nag-decide siya na tanggalin na natin 'tong mga gamot na 'to kasi hindi na siya kailangan. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, i-continue mo lang. So, ayan siyempre yung barley po natin continuous 'yan. So ang asawa ko dahil meron siyang sakit na hypertension, namana po niya 'yan sa kanyang nanay 'no. Ang nanay po niya gano'n din po ang sakit 'no. Ang biyenan ko po meron siyang 12 maintenance in a day.
Grabe napakadami. Iba-ibang size, from extra small to large na mga gamot, 'no. Meron pong sakit si mother na ano, meron siyang, sakit sa thyroid. Actually yung thyroid po niya 'no, na laser na po 'to, tinanggal na, tinunaw na po siya. Kaya ang dami niyang maintenance. Ngayon po yung maintenance niya 'no, nagkaroon ng mga complication. Yung heart niya dahil uncontrolled na rin po yung, blood pressure niya kahit na may mga maintenance siya, lumaki po yung right side ng heart niya. So nagkaroon siya ng cardiomegaly 'no, enlargement of the heart. So inatake po yung mother-in-law ko, 2015. So nung pong iuwi ko yung bunso ko, sa kanya ko po, pinaalaga 'no. Kaya sabi niya sa akin, "Joy, umuwi ka na kasi hindi ko kayang alagaan yung anak mo." Kasi mahina talaga siya dahil na-stroke po siya, eh, konti na lang po siya naglalakad, hindi na normal yung mga activities niya. So siyempre, yung anak ko dahil siyempre maliit pa lang siya, so tamang-tama naman na bagong bagong join tayo sa barley, sinendan ko po siya ng 20 boxes. Alam niyo po ang nakakatuwa sa barley natin, dahil pinag-massive po namin siya 6 sachet everyday 'no, kasi dahil si mother-in-law ko po is, candidate na siya for dialysis 'no. Ang taas ng creatinine niya, manas na po ang paa niya 'no, mahina na ang kanyang liver, ang kanyang kidney mahina na. So nung nag-6 sachet siya, nawala yung pagbula ng ihi, kasi bumubula na rin po yung ihi niya, eh, kasi dahil sa over protein na kumbaga nagiging lason na 'no. Um Nawala po yun. So after 6 weeks na pag-inom niya ng barley, kailangan niyang bumalik sa doktor kasi every 6 weeks po ang check-up niya sa doktor. So nagulat ang doktor, yung ECG niya is normal 'no, yung kanyang ultrasound sa heart 'no, yung to the echo niya naging normal 'no. Naging normal po yung size ng heart niya, nawala yung pamamaga ng kanyang puso 'no, tapos yung kanyang thyroid unti-unti nagno-normal. So siyempre hindi naman biglaan yan, normal lahat, pero ang kagandahan nun unti-unti nagno-normal na hindi po yan kinaya ng kanyang 12 maintenance. So ano nakakatuwa po dito sa aming nanay, yung 12 maintenance niya ngayon bawas na. 4 na lang ang maintenance niya in a day. Ang pang-apat po doon is barley. So tatlo na lamang 'no, para sa thyroid niya tsaka siyempre yung sa heart niya 'no. Pero siyempre naniniwala tayo na later on tatanggalin na rin ng doktor 'yan kasi ang mother-in-law ko po ngayon talagang sobrang normal na, parang hindi mo mabakasan na siya po ay na-stroke way back 2015 'no. So ang aking nanay naman, pinag-barley din po natin siya kasi ang nanay ko po nadisgrasya siya dahil alam niyo po yung sakit ng matatanda, yung masasakit na ang tuhod, na out of balance po siya kaya dumating yung time na hindi na siya makalakad kasi lagi ng masakit ang tuhod niya. So nung uminom po siya ng barley 'no, nakalakad na unti-unti si nanay ko po at ang nakakatuwa dun nakapagbasa na. So hindi ko po alam na hindi na nakakapagbasa kasi may katarata si nanay ko, eh. Ang alam ko po, yung katarata niya, hindi naman po siya gano'n kagrabe para hindi makapagbasa 'no, pero hindi pa pala siya nakakaaninag lang siya ng konti pero hindi niya kayang basahin yung mga 3 sentences na. Pero dahil sa barley 'no, after 4 months, yung katarata niya although nandun pa rin yung katarata niya, pero ang kagandahan nito nagkakaroon ng clarity yung kanyang vision 'no, lumilinaw ang kanyang mata. Ngayon po 1 hour na siyang nagbabasa. Meron siyang devotional book na na binabasa every morning pagkagising niya sa umaga. 1 hour babasahin niya 'yan. After matulog, 1 hour babasahin na naman niya. So, hindi na 3 hindi na 3 sentence ang nababasa ni nanay ko ngayon. So, talaga overall sa kanyang buong, katawan naging okey po 'no, dahil sa tulong ng barley natin. So, why not i-share natin ito sa ating mga magulang, 'di ba? So, for sure marami kayong kakilala na may mga diabetes kasi ito very rampant ang diabetes. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo ang daming may sakit na diabetes. Ito po si Nanay Rosie 'no, real siyang, um, papalit-palit ng doktor kasi po yung po ng, Ay, sugar level ni nanay 'no, ni Nanay Rosie umaabot ng 400. So doon sa kanyang ano, doon sa kanyang, blood sugar, ilang doktor na po ang kumbaga kanyang sugat for 3 years. So nung nakita po ng anak niya yung barley, agad-agad kumuha siya yung marami, yung malaking package, J package po ang kinuha niya kasi ang gusto niya makainom yung nanay niya ng barley.
imagine niyo po 'no, yung sugat niya 'no, after 1 week lang. Tapos in just, 2 2 months, totally nag-close po yung sugat niya. So, ang ganda po ng barley lalong-lalo na sa may mga diabetes 'no. So, sobrang nakaka-amaze talaga yung ating barley. So, itong mga kaibigan ko po ito na hirap silang magbuntis 'no. Actually ito, 4 lang po nilagay ko pero meron pang iba na ang titindi ng mga problema nila sa matres. So, ito 4 na 'to 'no, sila lang yung may permiso ako na i-pause sila 'no. Yung pong problema nila sa matres actually pinakyaw nila, hindi po sila nagreregla, hindi normal ang kanilang ano, kumbaga hindi normal ang menstruation nila. Tapos, kumbaga yung PCOS nila ang tindi 'no. Bukod sa PCOS, meron din po silang myoma, makapag-conceive. Itong mga kaopisina ko pong ito 'no, actually itong first and second picture, same sila ng case. Sabi ng doktor 10% lang ang tsansa nilang magbuntis. So may mga tini-take silang medicine para mag-regulate ang kanilang mensyon, ah, mag-okey din po yung ovulation nila. Pero sa tagal na po nilang nagpapa-consult sa OB-GYN, hindi rin po nagiging normal ang kanilang menstruation. So, sa tulong 'no, sa kanila early, after bumalik ang kanilang menstruation, regulates ng normal 'no, tapos 'no, naging positive sila sa pregnancy test. So, mismong doktor nagugulat po 'no, kasi tuwing iche-check 'no, sa ultrasound, kasi may mga bukol, may mga mayom, chine-check po 'yan kung anong size na ba. Pero ang nakakatuwa dito, nung i-check ng doktor yung ultrasound, bahay bata, merong bata 'no, ang lakas ng heartbeat, sobrang healthy 'no, talagang nakakatuwa 'no, gumaling ang kanilang mga sakit sa matres at nagkaroon ng blessing 'no. Sa tulong po ng barley natin 'no, at sa tulong ng Panginoon, sila po ay nakumpleto ang kanilang pamilya, 'no po. So, i-share po natin yung barley sa ating mga kaibigan na hirap pong mag-conceive, 'di ba? Para makatulong po ito sa kanila 'no. So, why not? Bakit ba tayo mahihiya? Ito po mga nakilala natin sa Facebook 'no, nasa Dubai, yung iba sa Amerika na nag-cancer free na rin po. Actually ito po 'no, stage 4 po ito, colon cancer siya. So, in just 6 months na pagte-take niya, actually 1 box per day po ang tini-take niyang barley. So, nagulat din po yung oncologist niya, actually 3 oncologist po ang pinuntahan niya sa Washington para i-confirm na cancer-free na siya. Kasi hindi sila makapaniwala mismo, ang bilis. 6 months lang po 'no, nag-cancer free siya 'no. Ngayon po talagang kinakalat natin yung barley sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang mga tao, hindi lang sa Pilipinas kasi kahit saan po may mga Pilipino na nagkakaroon ng cancer 'no. So, natutuwa tayo na sa tulong po ng barley natin, gumagaling po sila. So, 'wag po tayong mahiya na i-share po ito. Ito po 'no, alam ko po na narinig niyo na rin po itong istorya ni Tatay Rolly, stage 4 liver cancer naman po ito. Nag-cardiac arrest po siya 'no, nung mag-cardiac arrest siya, I think more than 20 minutes talagang patay na siya. So, nung itakbo po siya sa ospital 'no, sa tulong ng ambulance, so sini-CPR naman po siya. So, pagdating po sa ospital, actually tinanggihan na po siya ng doktor, pero in-insist po ng kanyang asawa na ipasok pa rin sa hospital. So, nasa loob po siya ng ICU for more than 1 month, 'no. Actually, ang prognosis po sa kanya 7 days na lamang, talagang wala na. Kasi po totally damaged po ang kanyang liver, 'no. Nagsusuka siya ng dugo, actually yung dugo na sinusuka niya kasama po doon yung liver, yung mga laman-laman. 'No? So, hindi mo sukat akalain na gano'n po katindi yung kanyang dinanas. Na-comatose po si Tatay, Rolly 'no, kasi dahil nga po namatay siya for more than 20 minutes, na brain damage na siya. Kasi wala ng oxygen na pumapasok sa kanyang brain kaya talagang naano siya, na-comatose siya 'no. So, ayan, ito yung kanyang ano, ito po yung kanyang, diagnosis 'no. Hindi mo sukat akalain na sa tulong ng barley actually ito po 'no, ito pong dinanas ni nung po siya sa bahay niya dahil po sa talagang
gusto ni Nanay Lina na gumaling siya dahil hindi po nagkakaroon ng progress si tatay sa loob ng ospital. So inuwi po siya sa kanilang kondisyon sa hospital, 'no. Yan po siya, hindi na siya gumiling talagang totally totally ano na, kumbaga tumutulong na lang sa kanya is yung makina para siya ay huminga, pero brain dead na po yan siya, 'no. Hindi na rin nagmo-move ang kanyang mga extremities 'no, walang body movement, 'no. So, nagkaroon po siya ng bed sore. Sorry po sa picture na ipapakita ko 'no, pero kailangan ko po kasi siyang i-share. So, ito pong bed sore niya stage 4 na po 'to, ibig sabihin sagad na sa buto 'no, nalusaw na, nalusaw na ang laman niya dahil sa bakterya 'no, kinain na ng bakterya yung kanyang laman at sumagad na sa buto, 'no. So, ayan po ang nangyari sa kanya nung siya po ay nasa ospital. Kaya nga po inuwi siya sa kanilang bahay upang, um, matulungan siya ng barley. Kasi tamang-tama naman po 'no, nung siya po ay nasa ospital, kakarating lamang po ng barley kay Nanay Lina kaya gusto niyang maipauwi dahil para mapainom niya ng barley kasi bawal po ang barley sa loob ng hospital. Kaya nung pagkauwi po niya 'no, agad-agad pinainom siya ni Nanay Lina ng barley. So, imagine niyo po every 4 hours pinapainom siya ng 4 sachet 'no, sa tulong ng peg tube niya kasi hindi siya nakakainom, pero meron siyang tubo sa tiyan na doon dumadaloy ang kanyang barley, dun pinapadaan, ano po. So, ayan, gumagaling unti-unti, nagkakaroon na ng laman hanggang sa totally healed na, nag-close na po yung kanyang bed sore, 'no. So, ang barley natin, sabi nga ni Mentor Junlex, ang taas ng vitamin C content. Kaya naman po hindi nakakapagtaka kung bakit naman, 'no, gumaling yung bed sore, 'di ba? Sa case po ni Tatay Rolly parang imposible kasing gumaling ito, eh, 'no, kasi may ano rin siya, may diabetes din po siya at hindi 'to puwedeng operahan sa sa kanyang kondisyon dahil nga po kumbaga critical po siya. Pero sa tulong ng barley natin 'no, si Tatay Rolly unti-unti nakaka-recover siya, 'no. Tinanggal na po yung tracheostomy niya ngayon, tinahi na, 'no. Wala na siyang tubo at si Tatay Rolly kung makita niyo 'no, sa mga previous testimony niya, nagkaka-okey na siya, 'no. Unti-unti naglalakad na rin siya, 'no. Wala pong gamot si Tatay Rolly, tanging barley lamang. Yung gamot na binigay sa kanya sa ospital, hindi po yun pinapainom. Kasi yung mga gamot na yun, yun pa ang magpapalala sa kanya. Yun ang sabi nga ni Nanay Lina, "'Tong mga gamot na 'to, ito ang papatay sa kanya." So, barley lang ang iniinom niya every 4 hours, 'no. Ayan siya, nakakapag-eat all you can na rin, nagkaka-karaoke na rin siya. Kung makikita niyo po dun sa mga previous, testing, yung totally damaged na heart, tignan niya ngayon, nagkaka-karaoke na. Ewan ko kung mag-play ito. Ayan. Dinig niyo po ba? Parang hindi 'no? 'Yan. Yung dating hindi nagsasalita 'no, yung comatose na for how many 'no, ngayon po nakakapaglakad na siya unti-unti. So, praise the Lord po sa tulong ng barley na ating shinare. Ang dami palang mga na nadudugtungan ang buhay. So, bakit tayo mahihiya na i-share ito, 'di ba? Kasi hindi po ginusto ng ating Panginoon na tayo ay magkasakit, 'di ba, maratay at mamatay. Kaya nga po nilikha niya yung mga masusustansyang pagkain, kagaya na rin po ng barley, 'no, sobrang ng nutrients niya. So why not, i-take din po natin para tayo ay kasi 'di may mga malulubhang sakit na ito lang daw ang tanging nagpa-survive once niya ang bawat tao na makausap niya mag-take ng barley, 'no? May testimony siya dito. So, pero skip na lang natin. So, yan. Sabi niya, "This is the only one." Sabi niya na nagpa-survive sa kanya. So, ako po nung sinimulan ko po yung barley, actually hindi po ako, interesado masyado sa business, 'no, mamaya i-di-discuss po ni Mentor Junlex yung business opportunity niya. Nung ako po diniscuss sa'kin yun, hindi ko po siya naintindihan. Ang tanging gusto ko lang is magkaroon ako ng product kasi ang alam ko yun ang magpapagaling
sa breast cyst ko at saka sa ovarian cyst ko at yun din ang makakatulong sa mga libo-libong may mga cancer sa UAE. Kaya po nung simulan ko ang negosyo, hindi ko po siya alam kung paano ko simulan. Basta shine-share ko lamang po ang barley at unti-unti inaaral ko po yung negosyo, 'no. So wala tayong grupo 'no, kasi mag-isa lang po tayo sa UAE. Pero ang kagandahan nito, may mga nakikilala din tayong distributor. So sila yung mga naging ka-partner ko sa negosyo 'no. Kahit hindi ko sila ka-team 'no, sila yung mga kasama ko hanggang sa unti-unti nagkakaroon po ako ng team doon at ini-spread talaga natin yung hope, yung health opportunity and prosperity kahit kanino, kahit sa ibang lahi, hindi lang sa mga Pilipino, 'no? Dahil maraming mga ibang lahi din ang mga nagkakasakit at marami rin sa kanila ang gusto ng mabago ang kanilang buhay. So shinare po natin 'yan kahit kanino. So, iyan nakakakuha po tayo ng mga bonus, 'no? Totoo pala yung bonus, nung una hindi ako naniniwala, eh, pero totoo pala siya nung ako po mismo nahi-hit ko na, 'no? So nakuha po natin yung first million natin in just 19 months nung nasa Dubai pa tayo. So part-time ko lamang pong ginagawa, 'no? Talagang hinataw ko po yung negosyo kasi hindi po kami mayaman. Kami po ay nakatira lamang sa maliit na apartment, 'no? Ang mga anak ko inuwi ko po sa Pilipinas 2016, wala po kaming bahay. So yung maliit na apartment na tinitirahan namin, hindi siya komportableng tirhan. Kasi malapit sa daan, sobrang init, sobrang ingay, yung mga, inidoro laging barado, 'no? So nakakairitang tumira sa gano'n, 'no? Pero tsinagaan po namin 'yan kasi hindi naman tayo mayaman. Kaya nga po, hinataw natin yung negosyo kasi gusto kong makawala sa ganitong, estado ng buhay. Kasi deserve natin na magkaroon ng magandang buhay para sa ating pamilya. So itong, nung nag-online class 'no, yung mga anak ko nagtitiyaga lang sa bed, dun lang sila kasi maliit lang yung apartment, eh, wala kaming study table 'no, salitan lang sila dun sa study table nila. So, ngayon po 'no, sobrang tulong ng negosyo natin 'no, salamat tayo sa Panginoon talagang ginaide niya tayo. Ngayon po hindi na tayo nangungupahan. So, December 13 po nag-last day tayo sa apartment na tinitirahan natin at nakalipat na tayo sa ating sariling tahanan. Ang sarap po pala na umuwi ka sa sarili mong tahanan, 'no? So, ito po ay naging posible sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng I Am Worldwide. Actually po, nag-start ang pandemic nung March. So, nung April 2020, yung asawa ko po 30% ng sahod niya binawas. So, walang na babawasan ang sahod. So, ako po siyempre, kumbaga nag-file na rin ako ng resignation sa company. So, kumbaga ilang buwan na lang po ang natitira ko, 'no. So, sobrang iniyak ko po ito sa Panginoon kasi nga sabi ko, "Lord, paano kami paano po mapapatapos ang bahay namin na ako malapit na akong umalis sa company, ang asawa ko 30%, ang laki po ng 30% na bawas, 'no." Ang ng renta. Ang mataas po kasi ang cost of living sa Dubai, so hindi talaga kaya ng sahod ng asawa ko na makapagpatapos ng bahay. So, pero mabuti ang Panginoon kasi pinakita niya yung I am worldwide. Sabi nga niya 'no, pinakita ko na ang I am worldwide sa'yo, why not ito ay iyong pag-igihin, pagsipagan. So, ginawa naman po natin yun. So, sa tulong po ng mga barley na shine-share natin sa maraming tao, ito na po ang nagpatapos sa aming bahay, 'no. Imposible man po ito sa amin, pero sa Panginoon wala naman pong imposible. Lahat po 'yan naging posible sa tulong niya at sa tulong po ng green boxes na ating shine-share sa maraming tao. So natapos po yung bahay namin, actually sa tulong po ng mga benta-benta natin ng barley, ayan nakakabili po tayo ng mga gamit sa bahay, 'no, yung mga just for you, 'no, yung mga just for you ko po, ayan, pinambili ko po ng higaan, 'no. Actually 6 months din po tayong nakahiga sa sahig, 'no. Tapos sa Give Me Five 'yan nagkaroon po tayo ng dining set. Yung piano po namin, actually itong piano namin, ito yung unang unang naipon ko sa pagbebenta ko ng barley. Kasi pangarap ko po 'yan, eh, 'no. Pangarap ko po ito para sa aking anak kasi nagpa-piano lesson siya. So sabi ko, gusto ko ng ganitong piano kasi nakikita ko lamang po ito sa mga hotel. 'No, sa mga, ah, yung mga high class na restaurant nakikita ko lamang po siya. So, pinangarap ko siya. So, nung nagkaroon tayo ng kita sa barley sabi ko, "Why not?" Sabi ko, maging, matupad ko yung pangarap ko na magkaroon ng ganito sa bahay. Pero alam niyo po yun, walang imposible sa Panginoon basta hiniling mo sa kanya at sinipagan, 'no?
yung 6 months ko po nakita sa pagbebenta ko po ng barley, ayan nakaipon tayo ng baby grand piano. So ngayon po, everyday 'no, nakakarinig tayo ng mga live music 'no, kahit nagluluto tayo, nagga-garden tayo, naglalaba, may live music 'no, tumutugtog yung aking anak. Ang sarap pala sa pakiramdam. Yan po ay tulong ng ano, ng barley na ating binebenta 'no, na ating shine-share sa malibo-libong mga tao 'no. So ito po ngayon, I am proud to say na 3 years na po tayong, full-time mother 'no. Nag-for good na po ako 2020, December 2020 'no, nag-for good na po ako at, ah, sobrang, laking pasasalamat ko. Sabi ko nga sa asawa ko, "Alam mo, kung wala ang I Am Worldwide malamang nasa Dubai na naman ako." 'No? Lagi ko po 'tong kinukuwento sa aking mga kaibigan na sobrang laking tulong nitong barley sa kalusugan ng aming pamilya, gano'n na rin po sa aming kabuhayan. Kasi kung hindi ko po pinasok ang ganitong negosyo, malamang nag-a-abroad pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko na naman kasama ang aking mga anak. Ang hirap po kaya na hindi kasama ang mga anak 'no, na lumalaki sila sa ibang tao 'no. So ito, yung bahay namin naging warehouse 'no. Tayo ang nagpapadala local and international, pero okey lang 'no, hindi tayo napapagod kasi maraming tao ang natutulungan po ng ating negosyo. So, ito pong, munti nating negosyo, akala ko small time lang siya, pero big time pala siya. Kasi ito na po talaga ang nagpa-finish sa aming bahay, nagpa-landscape tayo yung panahon ng pandemic na hirap ang mga tao sa trabaho 'no, nawalan sila ng trabaho, pero tayo patuloy pa rin yung kita natin. So, yung lahat ng kita natin sa pagninegosyo natin, dito ko po nilalaan sa ano, sa bahay natin nakapagpa-landscape po ako, ayan 'no, yung mga gamit unti-unti nakukumpleto ko sa tulong po ng negosyo natin na hindi na tayo humihingi 'no, sa aking ano, hindi na ako humihingi sa aking asawa at wala rin po siyang maipadala kasi dumarating po yung time na pumapalya siya ng padala sa amin. Pero okey lamang po yun kasi may negosyo tayo na nagsu-sustain ng ating pangangailangan. So nasa 2,000,000 circle na po tayo ngayon. Actually malapit na po sa 3,000,000 'no. Um, sa tulong po ng negosyo natin ayan, 'no, nagta-top 1 po tayo, top mover, top 1 'no, at, naa-awardan din po tayo sa company. So, dati po hihiram lang din po ako ng sasakyan sa aking biyenan 'no, actually more than 1 year din po akong pahiram-hiram ng sasakyan at nung time na kinuha po yung sasakyan 'no, dahil kailangan na nila, nagrerenta na lamang po ako at ang hirap po palang magrenta ng sasakyan kasi hindi kasya yung mga product kaya kung minsan 4 times akong pabalik-balik po sa office. Pero praise the Lord sa tulong po ng ating negosyo 'no, 'yan, nakabili na tayo 'no, nakapaglabas na tayo ng sasakyan. Fully paid po 'yan actually sa tulong po ng barley na ating, shine-share sa negosyong ating ginagawa, hindi na tayo nanghihiram ng sasakyan. Ito po ay fully paid 'no, sa tulong ng I Am Worldwide 'no. So praise the Lord po 'no, ito na ang panghakot natin ng produkto. So hindi na natin kailangan magrenta ng sasakyan, hindi na rin natin kailangan magrenta ng bahay. Kaya kung marami pong OFW dito na kagaya ko, eto na po yung chance niyo na i-grab itong opportunity na 'to. Mamaya po ishe-share ni Mentor Junlex kung paano po ba magsisimula. So, ako po sobrang laking laking pasalamat ko sa Panginoon kasi naniniwala ako na mas mahalaga yung oras kaysa sa pera. Yung mga anak ko po lumalaki sila na hindi namin kasama. Pero ngayon po 'no, kasama ko na sila. Ang laki ng ano, ang laki ng every 6 months actually, yung development nila nag-iiba. So yun po nasasaksihan ko na 'no, kasi kasama ko na sila 24/7. Wala na po yung mga ganitong moment tuwing, aalis na ako, eto po ang bunso ko talagang nagmamakaawa siya sa akin na wag na akong bumalik ng Dubai. Eto 'no, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na picturean ito, videohin ito kasi eto yung time na magre-resign na ako. Pero grabe lang talaga grabe yung iyak niya, yung pagmamakaawa niya. So, kung ikaw ay OFW, ito na po yung panahon 'no, para makapag-for good na at makasama po natin yung ating mga anak at gawin natin yung negosyo na meron tayo na pinakita sa atin ng Panginoon 'no. So, maraming salamat po, napahaba po ata ang aking sharing pero gusto ko lamang po siyang i-share sa inyo kasi alam ko po maraming mga magulang na makaka-relate sa akin na
gustong-gusto ng makapag-for good sa Pilipinas, 'no po. So, thank you very much po. Back to you, Mentor Junlex. Ayan, grabe, grabe. Thank you so much, Mentor Joy.